We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga kapuso. Good morning Western Visayas. May aga, ining GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sang Webes, September 14, 2023. Kadasig lang sa inadlaw no mga kapuso daw kasan o Lunes na. Subong Webes na. Insakto ina dyan, kag mas nagalapit na gid kita sa adlaw sang Pasko while we're doing this today. Mga puso, 102 days na lang, Pasko na! Mga kapuso, hibalon ta na mga nagapagunang kabalita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. O naman yung kapuso, Eden Priatos live na live ikan diri sa GMA Bacol Station. Sa bungaga dala sa gihapon namon ang mga dalag ko ang mga balita kag impormasyon nga dapat inyong mahibaluan bawod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mapuso 37 ka mga micro-retailers sa probinsya sa Negros Occidental ang nakabaton sang cash assistance nagikan sa gobyerno sa unang adlaw sang tagtaganay kahapon. 15,000 pesos ang ginbaton sang kada isa sa ila. Hirit sa pinaka-rice retailers makapian-pian ang among kantidad apang kulang kuno ini. Pahayag naman sa Day6 madamo sa rice retailers sa probinsya ang wala pa nakakomply kag nakapatuman sang price ceiling. 14 naman ka mga rice retailers ang nakabaton sang tiga 15,000 pesos sa pagsugod man sang tagtaganay sang financial assistance sa Iloilo City kahapon. Sa inisyal nga pahayag sang Department of Social Welfare and Development 6, may inisyal nga 250 retailers ang makabaton sang ayuda. Dito pilot, payout pa lang man ini. Sa nahambal na kayo na nila, there are more batches to come. Karon nga nagsugod na ang tagtaganay sang financial assistance, presyohanay sang bugas, kamusta na bala? Supply sang well-milled kag regular milled nga bugas, bastante na bala. Ini gitutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Dyan, maayong aga mga kapuso, matapos ang isa ka semana nga pagpatuman sang price ceiling sa bugas sang gobyerno, hibaluan to subong ang presyo sang local rice kag imported rice. Diri sa Banwa sang Pavia, sa piyak sang kaperdihan sa mga negosyante, nagsunod sa gihapon sila sang price ceiling. Sa diin nagabili ang well-milled rice sang 45 pesos ang kilo, kag 41 pesos sa regular milled rice, apang talalupang don nga may iban nga baligyaan sang bugas ang wala sang may ginabaligya nga regular milled rice. Inibangod na budlayan sila sa pagpangita sang supply sang regular milled rice. Diri sa Pavia Public Market, nagabili sa 46 to 48 pesos per kilo ang lokal nga bugas, samtang 50 to 54 pesos naman ang kilo sang imported nga bugas nga halin sa Vietnam. Kung special rice naman ang ginapangita sa mga konsumidor, nagabili ini sa 58 pesos kada kilo. Sunod sa mga rice retailer, kung magpadayon pa ang price ceiling sa bugas, posible nga dako man ang kaperdihan nila sa negosyo. Ginabantayan naman nila ang financial assistance sang national government nga 15,000 pesos. Nahibaluan nga nag-umpisa na kahapon ang payout sang bulig pinansyal sa mga apektado nga rice retailers sa Western Visayas, sa diin may 250 kakabuusan nga benepisyaryo ang makabaton sang ayuda sa rehiyon pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sang DSWD. John? Madamo ka salamat sa update, Zen Kilantang. Mga puso, gikan, bugas o aray baboy naman. Supply sang baboy ni gikan sa backyard farm sa Negros Occidental, manubo. Supplies ng baboy sa probinsya bastante pakuno, bangod sa produksyon sa commercial farms. Nakatutok Irene Pedreso. Ginakulang ang supply sa mga baboy na gikan sa mga backyard farms sa Negros Occidental base sa monitoring sa provincial government. Suno kay Attorney Rayfrando Diaz II, Provincial Administrator,
Ang rason amo nga kalabanan sa mga hog raisers ang nagpang-dispose na sa mga baboy sa kahangawa nga malatnan sa pamalatian ng ilang mga baboy. Shortage gid kay naigo kita by about napit na 200 million worth of baboy, di ba? From our backyard and commercial nga mga growers. Still no, sige kita tan-aw kung anong aton nga inventory. Bangod nagakinahanglan pa sang nagakaigo nga tion ng mga hog raisers nga makarecover sa epektos ng ASF. Naapektuhan ang pag-import sa probinsya sa mga baboy nga nagdubo sa 70%. Pero ang inventory gikan sa mga commercial farms mataas man. Maayo nga aton inventory sa mga commercial farmers naton. It will take time for our backyard raisers no to recover, but we have enough. Samtang ginabisuhan naman sa Provincial Veterinary Office sa mga hog raisers nga pilion ang healthy nga mga idik nga magaserbe nga breeders sa mga baboy. Base sa records ng PVO, kalabanan sa mga nagkalamatay ng mga baboy sa probinsya, amo ang mga nayon. Gina-advise namon ang mga raiser nga anti sila magsagod, magkadtuanay sila sa ato nga district offices para ma-assess sila kag matanaw kung qualified na ang ilang area for hog raising. No? Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Nagpagwa na sang opisyal nga pahayag ang Iloilo Doctors College na tuhoy sa na-record nga acute gastroenteritis cases sa pila ka mga estudyante sa bulutuan. Suno sa tagdumalahan, nag-umpisa nga na-record ang mga kaso sang AGE sang September 7. Padayon nga ginaimbestigaran sa bulutuan ang nasambit nga mga kaso. Nagpanawagan man ang bulutuan sa mga estudyante kag stakeholders nga magpakonsulta kung maka-eksperyensya sang simptomas sang AGE kaangay na lang sang pagpalanakit sang tiyan, pagpalanuka kag diarrhea. Una na nga ginpagwa sang City Health Office nga 112 ang nagpositibo sa bulutuan, sa din 110 ang outpatient kag 2 naman ang na-confine sa ospital. Padayon naman ang monitoring sang city government sa mga establishmento sa palibot sang bulutuan. Padayon pa ang investigasyon sang La Paz Police sa identity sang gunman nga nagpatay sa 27 anyos nga si Marvin June Magayon sa Barangay Railway La Paz sang tinalikdan nga Martes ang gabi. Igo sa ulo, tugas ang pagkatiro ang gitunaan sa kamatayon sang biktima nga residente sang Barangay Rizal. Transaksyon sa illegal nga droga ang ginasundan nga motibo sang kapulisan sa krimen bangod sa na-recover nga sa shay sang suspected shabu sa biktima. Dugang pa sang kapulisan, wala sang pamilya ang biktima sa lugar idako nga pala makputanon kung nga nagpadulong ini didto. Suno man sa bayaw sang biktima nga unang ation pa lang nga nagkadto ang biktima sa lugar. Ang aton nga biktima may previous ni sa case. Then sa kwan didto may recovery nga isa ka sachet. Mr. X, makabuso naghahapa, nakagapos makamot sa nasapuan ng ining bangkay sang wala pa makilalaan nga lalaki sa bahin sang bakante nga lugar sa Barangay 2 sa Bacolod City pasado 1:30 kahapon sang hapon. Nakabato ng tawag ng kapulisan nga may nasapuan nga lalaki kinibanta 30 anyos ang pangidaron nga posible biktima sang pagpang-salvage kag patay na sang ginhalid sa lugar. Sa pagpangusisa sa kapulisan diskobrehan ang mga pilas tugas sang pagkabuno sa nagkalain nga parte sang lawas ng lalaki. May posibilidad no kay dito wala man to traces ang aton nga evidence nga nakita no sa dito nga area. More than 12 hours or less than 24 hours na siya nga na patay. Wala na sang dala nga pag-ulan sa pungsod ang ginabantayan nga low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Nakitaan sang pag-asa ang mga LPA 395 kilometers east, northeast ang Itbayat, Batanes. Tagapabilin nga manubong tsansa sini nga mangin bagyo. Ginalauman naman nga matunaw ang isa pagit ka LPA nga yara naman sa gwa sang PAR. Hangin na bagat ang liwat nga nagapaulan sa pungsod suno sa pag-asa. Subong aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base man sa rainfall forecast sang Metro Weather.
Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible ang heavy to intense rain sa pila ka mga lugar pareho sang inyo makit-an sa mapa nga duag orange kag pula. Gani mga kapuso, mangin alerto sa pagbaha o kung landslide. Mga puso, para naman sa aton nga globalita, ginabuluban ta masobra 5,000 katao patay sa pagbinaha sa pungsod Libya. Sa Turkey naman, Amerikano nga cave explorer nga natrap sa isang kuweba na rescue na makaligad ang siyam ka adlaw. Nakatutok, Julius Bilacaol. Ginabuluban ta 5,000 katawo ang napatay bangod sa pagbinaha sa Libya nga tugan ni Bagyo Daniel. Base sa estimate nga ginpagwa sang isa ka opisyal sang Eastern Libya. Sa syudad lang sang Derna, ang labing nahalitan sang pagbaha bangod sa nagkalaguba nga mga dam. Masobra 2,000 katawo ang napatay suno sa isa ka senior medic. Linibo naman ang nagapabilin nga missing. Pagkaligad sang siyam ka adlaw, madinalagon nga na-rescue ang Amerikano nga cave explorer nga si Mark Dickey nga natrap sa kapin 1,000 ka metros nga kadalumon sang Morsa Cave sa Mersin Province sa Turkey. Matapos mapasakalin sa kuweba, gilayon ini nga gindala sa medical tent para ma-check up. Ang 40 anyos nga si Dicky ang natrap sa kuweba matapos magsuprer sa gastrointestinal bleeding samtang yara sa sulod sini. 150 ka mga rescuer nagikan sa Turkey, Croatia, Italy kag iban pa nga mga pungsod ang nagbuliligay para ini ang masalbar sa ikatlo nga pinakamadalom nga kuweba sa Turkey. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Perfect person for the role si Julia Montes. Iniyang sabat ni Alden Richards kung nga anapilian sini si Julia bilang leading lady sa 5 Breakup in a Romance kung sini sa man siya sa mga co-producers. Ginkabig sini nga right choice ang ginhimo kag no regrets kuno ini kay Julia. Malantaw na sining 2023 ang 5 Breakup in a Romance sa direksyon ni Irene Villamor. Gindayo sa netizens ang acting ni Manilyn Reyes sa Smelba sa abot kamay na pangarap. Sa episode, ginbayaan ni isang bana kag gindala pang ila na kababayi, rason nga nadula na ini sa normal nga paminsaron. Si Annalyn kag si Zoe ang nasalaan pagani siningay anak. Sunod naman sa fans sa comedy manokon sa drama, wala sang makatupong kay Manilyn. Proud si Barbie Forteza kay David Licauco sa performance ni sa first episodes pa lang sa Maging Sino Ka Man. Napresyar ko ni Barbie ang effort ni David nga dugo kag balhas ang kapital para sa role bilang karding. Madamo pa sang mas maaksyon nga eksena nga dapat batayan sa Maging Sino Ka Man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Valor 14 trillion pesos ang kautangan ng ginapangatubang subong sang pungsod Pilipinas. Sa sininga kantidad, kapin 4 trillion. Sa sininga kautangan ang external o kunagikan sa luwas ang pungsod. Kapin 9 trillion naman ang domestic. Sa masami tinituyo sang pagpangutang nga mapondohan ng mga programa kag proyekto sang gobyerno. Apang babatyagan bara ini sang mga pumuluyo. O sa mga palautang da, pungkuanay, pamati. Pagpangutang sa aton gobyerno, pwede bala malikawan? Kung hindi ginman, paano bala ini dapat ginagasto? Mga kapuso, aring aton tutukan sa bungaga. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Utang kag budget management ang tutukan sa aton spotlight sa bungaga. Here with us is our guest, Ma'am Inday Priscilla Goco, siya mga kapuso ang convener kag presidente sang Freedom from Debt Coalition. Kontra utang niya. Ma'am, good morning. Hi. Hi, mayong Adrian. Ma'am Inday, subong naman niya, you're very active sa ginadusong nga national budget naton. Nga bala dapat invested ang tag sa Kapinoy. Nga bala dapat invested kita to hear and actually see this progress or go sideways as part of building our nation. So, ginaproseso pa man ni subong sa Senado kag sa Kongreso ang budget, pero nakita na nato ng ila draft, ang ila gusto nila i-presentar sa kag ara sa deliberation, nagabantay man kami, naga-monitor man kami sa deliberation. So, okay, they have defined the priorities, pero what is happening right now, daw baliskad sang ila ginapanghambal. Kay kun nantawon, halimbawa, example ko lang ang budget sa
sa confidential fund, no? Kadako sang mga nagliligan nga tuig, hindi man amo na kadako. Base naman sa analysis ng FDC, apisar bala sang trilyones naton nga utang wala kita nagauswag. We're going downhill as a country nga wala kita nagahanot. Siguro ang isa gid namon ang priority gid dyan, pag-prioritize ang budget. Kay though they are saying nga para sa development ang ini, pero kakita man namon no, halimbawa instead of food security ang mas emphasize subo ang infrastructure pa yang kinanglan pagid na bala Maharlika Fund, no. So ano ang imbis nga ihanot naton ang budget for economic recovery, baliskad ang nagakatabo. Do hindi namon makita ang travels ni presidente, grabe man pagdako no within pila pa lang gani, almost 1 year pa lang siya sa pwesto, pero grabe na ang travel expenses. In Bacolod City naman, pinakabago nga utang 5 billion pesos loan. Agud mangin super city kita. Will this address the major concerns of our people? Ang tawon na nato nga maayo ang we are not for anti-development kami. Manami gid nga mag-uswag ang ato syudad, pero is it addressing the majority of our people? Halimbawa subong sa urban poor, ang food security, ano mga assistance nga pwede nato ni mahatag sa ila? Ang 10,000 ba nga naigo sang kalamidad, will it be enough para mabuligan kag makabangon ang aton mga kauturan? Aliho, isa-isaw nato na. Kung ako for example, mangutang ko anong dapat mangin perspektibo ko bilang manugutang? Indirectly, this should be the perspective sa aton leaders who represent us and our plights as a people. Amo na gani kay ang pag-manage actually sang isa ka sang LGU. Parehas mo na sang pag-manage. Ano ang priority subong nga panahon? So all the resources, ibutang mo lang dirang allocation. Ano ang mas priority? Is it food? Is it housing? Is it education? Amo man ang gina-expect namon sa siling nga gobyerno. Kaya actually, why na sa sang kinatoy? Amo man ang pagpangutang. Mangutang kita para diin. Basi ang ipangutang naton hindi man na siya makabutwa or makabulig sa sitwasyon ta subong. Amo nang ginaano man namon nga, is it priority? Gid kinanglanon. Gid kag bala na konsulta niya ang mga pumuluyo kung ano mangin prioridad. We miss that process gid permi, no, nga ang pagtalana sa budget is only on paper, on desk, nga way sila konsulta sa mga tao. Agali, dapat we have to sit down, no? Lulupod kita tanan. Manggaranon pigado, may posisyon o kung wala. O, Adrian, ang apo mo may alatubongon nga utang, dapat kabalo kaniha, dapat nasuma-suma mo kung paano ni mabayran, amo ning lulokdohon mo in the future. Kaintindi kita nga pigado ang Pilipinas. Ang mas pigado ka, mas ga-prioritize, kagahugot ka pa mo, di nang mas priority mo. Amon expectation namon. Kag dapat na konsulta gid ang mga tao. Kay kung nakabalo ang mga tao, they can also makaintindi sa perspective nga ina nga nagakinot kita, nagahugot kita pa kay amo ning aton situation. Hindi maintindihan sa mga tao kay nakita sa mga tao daw may pundo man, daw damo man ng budget nga amo ning among situation. Paminday, bali ako may shinmel, ang misis ko may shinmel. Iloy amay, lolo, lola, kauturan, may tag shinmel kada isa. Baw, kada ko ugali sang lulukduho namon bilang isa ka pamilya. Sa nagdigad, more than 100,000 ang utang naton kada isa. No, kung i-divide sa 110 million ang aton kautangan, ano pa na, gadako na sa nga nagadako. Kasi syempre, ang interest, ang iban pa nga fee, no? Kag nagadako pa na siya, kaya kadalakat ni Presidente, hindi malang to investment ang gina-transaction niya. Ang iba niya nga transaction is pagpangutang ni Wat. Kag ang iba naton nga ginapangutang, ibayad lang sa interest ang ginpangutang man naton sa nagligad. So kita ka makabutuwa sina. Unless nga hindi magbago ang perspective sa aton gobyerno para sa tao kag sa development, padayon kita nga maga-lokdo sang inang mga kautangan, pati nga aton kabataan. Bilang parting words, Ma'am Inday, on behalf of FDC, ang pagpangutang bala, malain? Actually, dapat mangin consistent man kita kag critical sang ano ang pagkatuan sang mga utang, no. Kay kalabanan sang aton utang hindi prioridad, no.
na-address siya, napatuhoy siya sa hindi mga priority ng expenses. So, dapat i-review gina ang sistema sa pagpangutang natin. Will it benefit majority of our people? Ang muna ginaan ko sa mga aton mga civil servants ko, no nga, padalman, ano gidang kinanglan, subong mas pigado, mas kinanglan nga hatagan sang priority ang mga kapigaduhan. There you have it mga kapuso, Ma'am Priscilla Inday Goco, convener kag representante sang Freedom from Debt Coalition. Ma'am, good morning sa daso naman. Good morning kag salamat gid sa tanan. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Matapos napaslawan nga magpakigsapol sa mga taga-Ikupaw kag sa barangay official sa Kutsero Molo sang Martes nga adlaw kahapon ginpadulungan sang mga taga-Ikupaw ang 11 tanan ka mga pamilya nga apektado sa ginsiradhan nga alagyan sa among barangay. Sa pagistorya sang Ikupaw kag sa mga residente ang sadto anay panindugan sang mga residente nga hindi magbiya sa ila ilistaran ang nagligwad. Nabato na sang pila sa ila ang ila kapalaran nga magsailo na sa relocation site nga igatanyag sang syudad sang Iloilo. Magluwas sa alagyan, pribado man ang lote nga ginatindugan sang balay sang mga ini. Sa 11 ka mga pamilya may 3 na gani ka pamilya ang nahatagan sang ilistaran sa relocation site. Ano sila mapa-registered gid sila ang kutob ka mga way problema makaparegistered sa Ikupaw. Kaya iban diri may awardee na sa Ilabid. Siyam ka mga ginapatyag kolorog nga jeep sa Bacolod City ginpang-impound sa LTO. Yaring balita ang aton gitutuka. Ang atamat na nga nagkakapuno ang impounding area sa LTO diri sa Barangay Mansilingan kung sa diin ginapahamtang ang mga public utility jeep nga koloro. Sang Lunes, siyam ka mga traditional nga jeep ang na-impound matapos sa tukiban nga wala sang rehistro. 120,000 pesos ang penalidad nga ipatuman suno sa LTO. Sa datos ng talatapan, masobra tunga sang 3,000 ka mga traditional jeep sa syudad ang koloro. Hindi magsakay sa mga kolorong nga ini kay if in case nga may ara sang mga road crash nga matabo, wala gid kita sang lalagson dire. Iasikasuhon ang mga dokumento nga nagakaigo para nga legal na maka-operate sa dalanon aga possible nga apprehension if ever mag-plug down sa LTO. Ang isa sa mga nadakpan niya driver nga si Edwin nga may ruta nga home site, hindi kuno pabor sa tuman kay striktong operasyon. Tawagin na muna. Arang or CR kaya ako niya nga updated ya tama. Ginda kopya ko ya. Hari na yung salakyan yung impound ni. Magluwas sa mga jeep, may 22 ka mga salakyan yung gin-impound sa Martes at Miyerkules, bawod expired ang papeles kag wala ORCR. Pareho na lang sa sini nga modernized jeep. Tingin si Takay wala ka uniform? Anong ba nila? Uniform tapos lisensya, lantaw, restro, tanan. Pangita ang mga franchise. May kulang. Ini bag-uman isang bag-upa man nga pagwa sang unit. Bali wala kang franchise sa kooperatiba? Mara, under process. Ang tikang sa LTO suportado sa grupo ng SS Zone nga may masobra 3,000 ka driver-operator members. Yan na obligasyon sa mga operator. Ibay naman sang simpo o kung sang blang na ginatag. Kating LGU na bulig na. So may mga ara yun man nga wala yan naglinyog. Kung pabor diri ang SS Zone, ang Bacod Incorporated. Tuman ang pagpakamalaod sa operasyon, bawod ginahikot naman ang Provisional Authority sa mga daan nga jeep. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Are good news mga puso kapulisan, sa Bacolod Silay Airport nagpatukod sa mga payag-payag agud pahamtangan sa mga stranded nga pasahero. Yaring balita nga itong gitutukan. Bomb threats, mga karga nga nagatublag sa operasyon. Kag mga flights nga hinali nagaka-cancel bangod sang power interruption. Pigado nga signal kag malain nga panahon. Pila lang ini sa mga rason kung asa masami nagaka-stranded ang mga pasahero. Ini ang nagtulod sa Bacolod Silay Airport Police Station nga matukod ang ini nga mga kubo nga nagaserbi karon bilang temporary shelters sa mga pasahero ilabi na sa mga magpamilya nga may bit-bit bata kag katigulangan nga ma-stranded. Na maging tayo, mabait at yung humility po. So tumulong, ito naman po yung natin at pinakatrabaho, public service po. So yun lang sir ang doon.
Pag tumutulong ka sir, masarap yung feeling sir. So maraming makikita mo yung smile ng mga bata. Ang mga kubo ang may ara man tululugan kag mga pagkabutang para makarelax. Ang conference room sa estasyon ang gina-convert man nga tululugan para sa mga pasahero, ilabi na sa mga may ginasuprer nga pamalatian. Mga na-stranded po sila dyan. Tapos sa maagang pumupunta sa airport kasi madaling araw flight nila. So pagtapos ng flight operation, yung mga tropa po natin nagpupulis sa patrolling. Pag may naispatan na pwedeng tulungan, so yun, tinutulungan. Of course, siyempre, i-priority lang natin kasi limited lang yung ano natin. So meron tayong 2 bahay kubo. Tuyo karon sa airport police na dugangan pa ang ila kubo nga perfect sa Bukid Fields kung sa di nahamtang ang Bacolod Silay Airport. Ini ang simple nga tikang agon matabangan ang mga stranded nga masami sa matugnaw nga salog sa airport nagaplastar kag ang iban tag 24 oras nga nagatambay tubtob matigayon ang ila flight. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Puno sang kalipay ang masobra 2,000 ka mga nagradwar sa Alternative Learning System sa Iloilo City. Ginhiwat ang graduation kag completion ceremonies para sa school year 2021-2022 kag 2022-2023 sa diin 216 ang nagradwar sa elementarya kag 2,055 naman ang junior high school completers. Isa na diri ang 66 anyos nga si Nanay Nelida Losabia, iloy sang napulo ka mga kabataan kag lola sang madamo ang kaapuhan. Sa iya speech, ginpakigbahin sini ang iya handom nga makatapos sa pag-eskwela apisar sang kabudlayan sang iya edad. Ginpasalamatan man sining iya mga manunudlo, classmates kag ang iya pamilya nga nagsuporta sa iya pag-eskwela. Hindi ko pa at dad, ako nakatapos kita sa pag-eskwela. Hindi ka indis-indis. Ang kabuti kay kita na lain ang inagyan. Diyan mga puso kayo na istoryahan, tanaman gidlang ang pagpangutang, rolling, hindi lang ni para sa gobyerno ha, ang pagkinot ang dapat himuon sa tagsa-tagsa. Insyakto na Adrian, subong nga mahal ng tanan, importante ang savings para makaangkon man kita sang flexibility sa aton panggastos. Kag ini ang nagadepende sa aton. Sudo gani sa Japanese-American entrepreneur nga si Robert Kiyosaki, financial freedom is available to those who learn about it and work for it. Maraming salamat sa pagtutok dali sa GMA Regional TV Early Edition. Obdan nyo kami ng Lunes hangtod Biyernes. May mo malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Adrian Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.